bagamat umuulan, na patuloy, Panginoon, na binibigyan mo kami ng kalakasan. Lord God, patawad po, Panginoon, dahil nahuli kami sa oras, Panginoon, na ibinigay para sa mga bagay na ito, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo na ikaw, Lord God, ang siyang bagay sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, ang knowledge ng wisdom mo. Ang siyang patuloy na ibuhos mo, Lord God. Nang sa ganun, Panginoon, maunawaan namin yung mga ituturo, Panginoon, para sa mga nandirito, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos. At patuloy, Panginoon, na ikaw, Lord God, yung siyang tanging maparangalan, Panginoon, sa anumang gagawin namin. Panginoon, itinataas na po namin ang programang ito. And we believe, Panginoon, na naging victorious na, Lord God, yung programang ito para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa umagang ito, sa iyo ko po muli lahat binabalik ang lahat ng papulit parangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Wala po kayo mga po. Malagay po tayong mga tayo para sa pag-design. Eli, huwag kang... Para saan daw? I-entertain ko kasi. Huwag mo na-entertain mo, nagsisimula. Nagsisimula na yun, huwag mo na-entertain mo. Ganyan. Maraming salamat po talaga kasi kahit na umuulan, nandito pa rin po kayo. Kaya salamat po sa pag-unlock na sa invitasyon namin tungkol sa livelihood program na pinapaganda ang kaalamang pangkabuhayan, hatid ng iskola at ng bayan. So, sa umagang ito po, magkakaroon po tayo ng mga, yun nga po sabi livelihood program, magkakaroon po tayo ng mga in the making, yung mga gagawin, ituturo po namin sa inyo para naman po magkaroon kayo ng idea kahit na, yun yung kahit na wala tayong ginagawa, kahit mga simple lang, yun, magkaroon tayo ng gagawin. Ayun, Wala magawa. Ayun po, yun, salamat po talaga. Ayan, ang amin pong gagawin ay nagko-compose po ng ilang mga grupo po. Ito po yung mga products po na gagawin. So, bawat grupo po, ituturo po nila sa inyo kung paano paggawa ng mga bagay na to. So, simple lang po siya, yung mga livelihood na gagawin namin sa inyo na masusundan nyo. Pero po, I believe naman po na magkakaroon ka ng malaking halaga dun sa ikabubuhay nyo. Na porket hindi tayo, porket mga magulang, porket mga nanay, walang magagawa. So, ayun po, kahit sa bahay lang. Tama nga siya, no? So, hindi naman namin nakayaan na manood na lang kayo, bigyan namin kayo ng kaalaman tungkol sa mga produktong pinamimigay namin. Siyempre, kahit pa paano, meron din kaming, ano ba yun? Ayun, papatikmin po namin ngayon, bibigyan po kayo namin ng mga product na ginawa namin. At the same time, bibigyan din po namin kayo ng mga prices sa, siyempre, mga groceries bilang kalaki sa pagpunta nyo dito sa atin. At bago po natin umpisahan yung livelihood program, tinatawag muna namin ang presidente ng aming klase para po pasalamat sa inyo. Pangalan po ng mga classmates ko, ang buong PSBA MM24D, at sa aming subject advisor na si Dr. Arlene C. Garcia. Nagpapasalamat po kami sa inyo at isang pinagpalang umaga po sa ating lahat.
Kami po ay natutuwa at saka po sobrang nagpapasalamat kami kasi nagpunta kayo dito. Kahit na umuulan, nag-effort po kayo. Sobrang thank you po talaga. At sobrang na-appreciate po namin yung effort na binigay po. Kami po yung mga estudyante na galing sa PUP or Polytechnic University of the Philippines. At layon nga po namin na magkaroon ng livelihood program na kung saan magtuturo po kami sa inyo ng iba't ibang paggawa ng produkto para maging pagkakitaan po ninyo. At syempre, bilang mga anak din po, nauunawaan po namin na mahirap sa isang magulang ang mag-budget para sa isang pamilya. So kaya hinihikayat po namin kayo na unawain ninyo at magkaroon kayo ng partisipasyon dito po sa programa nito. Muli po, nagpapasalamat po ako at God bless po sa lahat. Thank you. Kaya huwag po natin patagalin yung programa. Umpisa na po natin sa unang grupo kung saan ipapahila po nila yung paggawa ng jar. Hello po ulit. Ako po si RC at kabilang po ako sa Group 1 na kung saan tuturuan po namin kayo ng paggawa ng fruit jam. At tatawagin din natin ito na fruit jam baking. May pumapasok po ba idea sa inyo kung bakit fruit jam baking? Yung recipe ko po, na pupunta kami dito. Wala po? Walang mabsorb. Sabihin niyo po ba, bakit kaya fruit jam baking? Gawa sa fruit doon. Ayun po. Palakpakan po natin sa atin. Ayun po, tama po. Gawa sa fruit. Gawa po sa iba't ibang fruit yung jam na ituturo natin sa inyo. Sa paggawa po kasi ng jam, pwede pong gawin dito yung pineapple, mango, apple, orange. Ayun po. Kasi po, diba, bilang mga magulang, lalo na yung mga mamimili na magulang, gusto din po nila yung affordable, tapos masarap, at saka healthy po para sa mga anak nila. Lalo na kung sa umaga, kung nagtatrabaho din po yung mga nanay, di ba? Wala na silang gaanong oras para mag-prepare ng pagkain ng anak. So, ang gagawin na lang po nila, mag-aano na lang po sila ng pinapay. Pero, siyempre po, gusto pa rin po pa siguro ng mga magulang na healthy yung kinakain ng kanilang mga anak na nutrition. So, kung ang produkto po namin na ituturo sa inyo ay gawa sa iba't ibang prutas, nasisiguro po na healthy po talaga to kasi nga po, ang prutas maraming vitamins na naibibigay gaya ng vitamin C. So, talaga pong Vitamin T, butas. yung produkto namin ay magkakaroon ng malaking impact para sa mga magulang na nais masiguro yung healthy para sa mga anak nila. Ngayon po, si Jose at si Jamie ay magtuturo sa inyo kung paano gawin ito. Magandang umaga po sa inyo mga mamis. May dalis ba dyan? At saka sa mga kiddies natin na narito, salamat nga pala sa pagpunta. Ako nga pala si Kuya Jose at ang kasama ko si Ate Jamie at kami ang tropa ang Tulilis. Wala mo pangalan niya. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa nagpunta. Una, ang gagawin natin, kailangan natin maging malinis sa ating mga kagamitan, malinis sa ating sarili, upang lalo natin matagal ang ating main concern na natin. Yung mga dapat yung mga gamit natin malinis. Okay. Ang mga sangkap na kailangan natin ay ang gagawin natin fruit jam ngayon ay mangga. Kasi isa siya sa mga pinakamabibilis na magawa pang sa presentation na po. Ang kailangan natin ay isang kilong mangga, 1/2 na kilo ng sugar, tapos 1/4 na tubig, at saka tubig. Cup? Or ano? 1/4 cup. Dito siya. Okay. Ang una kailangan natin gawin ay hatiin natin yung mangga sa tatlo. Yan.
Oh, yeah. Okay? Kinakabahan? Sorry naman. May zoom naman yan. Bakit kailangan pa lumayan? Nagkalios yung Makati sa ibabaw ng mangga. Tapos ay hihiwain natin ng maliliit yung ano yung mangga. Dali, bago natin hiwain, tanggalin muna natin sa ano yung balat. Dali, di ba? Dali, pagwa mo. Ingay. Sorry lang, hihiwain mo. Okay lang, nagwapo naman ako, di ba, man? Pilitan. Tapos, hihiwain natin ng maliliit. Kitang-kita si Rose sa video. Iwain natin sa maliliit ang mangga hanggang sa maging kilo siya katulad dito. Kailangan pinilo ko. Para sa ano, para kung gusto nyo ng masumplis na madulog yung mangga, pwede nyo siya nag-blender o kaya gamitan. Kung wala kayong blender, pwede nyo yung tinidor o kaya kutsara para mabilis end. Yung iikot mo siya para Medyo matagal lang pa sa sa kulor. Ha? Kaya mo kagatin, tapos hiwa lang. Ay! Masama po yun, mami. Kasi kung nakakakali doon po yung sige man. Ayun, bagay. Tapos, Pagkatapos mag-ulit ng Mami. mangga, siya natin Hindi ko naiikot kasi nag-iikot na rin natin ang kalan at saka natin ilagay ang mangga. Si Jeff, nag-video ata yan ah. kasi lalagyan natin sa kalan yung yung mangga. Kahit hindi siya masyadong duro, okay na kasi pagdating sa akin, madudurog din siya pag hindi naluto na. Ba't nawala na naman? Yung pa hindi talaga nasasabagay. Bigyan natin ng isa 1/4 na cup ng tubig. At lagyan natin ng isa't kalahating kilo ng asukal. Dito. Kapag yung fruit job, dapat sabay nilalagay yung mangga tsaka yung asukal. Kasi pag inuna natin yung asukal, pag sa init, magkakaroon yung sugar dahil hindi na pwede sa paggawa ng Tayo jam. kayo dyan. Kaya dapat, Tayo kayo dyan. minsan pwede mo na yung Naku, yan. Hintay natin kumulo yung jam. uwi naman. Kaya nga naman. Yan. Yan. Ano pa yun? Okay. Hindi natin. Malay na nga. Nalulusot yung baby. Yan, gawin kami ng sorry po. Sige, sige. Pag tumulo na siya, aminin na nga natin yung pag tumulo na yung jam, iisa na lang natin yung
ay hihinaan natin yung apoy kasi pag tuloy-tuloy na malakas yung apoy, yung mango, diba kasi prutas siya, mas mabilis siya, maluto kaya masunog, baka masunog pa. Kaya pag mamaya pagpulo na, hihinaan natin. Ganyan po ulo. Hindi, mga pa. Ayaw, mga pa. Hintay na yun sa pag Hindi, nakapulis si Mary. Sabihin niyo, huwag niyo tapusin yung Kevin. pa dito sa, malapit na po tayo, yung... Bay. Okay, ito yung sana yung sa ginawa namin muna na around dito, medyo maraming tubig to, pero meron kami dyan yung sa... Ba't niya kasi sinabing gano'n? Ano ba naman yan? Dapat din yun ano? Kasi medyo marami pang tubig, pero dapat pag pero dito sa fruit jam talaga dapat wala siya nito, siguro marami pang kasi dapat tubig yan. Hindi pa masyado luto, dapat hintay, mas matagal pa doon sa apoy. Hindi sinabi. Ano ba lang? Parang siniraan niya tuloy yung product natin. Kailangan namin recipe. Gumawa kayo ng recipe naman na. Magpa-print kayo. Okay po. Kasi po, dahil matagal po yung pagkulo, matagal po yung pagkulo. Kapag po, magiging suka po kasi yan ito, ito na, yung finished product po, magiging jam na po talaga siya. Kailangan po kasi maging parang malaki mo, kung mapapansin po, paano Sorry. Shit, malulubat na siya. 12 megapixels. Sorry. ito po yung example ng amplifying apple jam. Uy, gag! May practice din po sa mga fruits sir. Ate, may mga fruits po na matagal na mag-mix na. Sorry, hindi ko alam. Pagkakalad po ng pineapple jam. Nakikita po sa TV yung nagulat naman ako sa ginawa. pineapple jam. Malulubat na. Blender po talaga kasi po, yung pineapple kasi mas matigas siya lesa dun sa mendo. Yung sa mendo kasi kahit hindi siya masyadong tulog, natutulog siya dun sa apoy. Pero yung pineapple, dahil sa tigas niya, hindi po siya ganun yung matutulog sa apoy. Kaya pag tinatapos ng sigurado, buo yung magagawa ng pineapple jam. Kailangan talaga pag pineapple. Ano? Patawag naman si Ja. Ja! So, yun po, pagkatapos po ng pagkulo, ito na po yung mangyayaring finished product. Makakagawa ng tayo ng job. Pagka ba naman tayo masisingin? Napapakuluhan yung sugar. Tapos, hanggang sa lumaki na po siya, nagiging jam na po yun. Hintayin na po natin na lumaki. Ito pa po yung isang kalimbawa namin ng rainbow jam. Lalapit po. Kasi po, meron po kami ipapaplite sa inyo na inakay. Ano kami? Ako yan. Kung mapapansin niyo po, malapot na siya. Talagang jam na po siya. Dapat tsaka isang paalala nga po pala, kasi gagawin yung sugar. Pwede po magamit yung pwede po yung white sugar yung kaya sa duta, pero wag yung brown sugar kasi iba yung lasa yung brown sugar. Pwede po, pwede.
Ba't wala naman kasi kutsara? Binigay niyo, walang kutsara. Tikman daw nila. Yan mga mami, sinabi namin ito. So habang hinihintay po natin kumulo, kung mapapansin niyo po, nagkaroon kami ng packaging dun sa jam. Kasi po, di ba, kung ibibenta natin siya, kailangan po na presentable naman yung ipapakita natin. Hindi naman po pwedeng naka-plastic lang, di ba? So, bilang po, para po pagkakitaan din, kailangan din natin masiguro na maganda yung ipapakita natin produkto sa mga mamimili. So, ngayon po, i-explain po ni Kim kung paano yung packaging na ginawa namin. Good morning, mommies and daddies. Ako po si Kuya Kim, hindi yung Kuya Kim. Kuya Kim ng BSBA FM1, 240. MM1? Okay. Explain ko lang po yung packaging. Una po sa lahat, siyempre bibili po tayo ng nilalagyan na para po bottle na ganito. Usually, nabibili po siya sa mga palengke or sa divisoria po ng maramihan para mas makamura. Pag nakabili na po tayo ng bottle na ganito, pwede po, kailangan po natin sterilize siya sa pamamagitan ng paglalagay ng boiled water. Tapos po, pagkatapos po nun, kailangan po natin siya patuyuin. Pupunasan po ng malinis na towel or tissue. Tapos po, lalagyan po, nakikita niyo po, may plastic po siya para, ito po, para may iwasan po yung pagdilig ng jam, para po hindi matapon. Pwede po siyang lagyan ng plastic or yung seal po. Para po may iwasan yung pagdilig ng jam. Tapos, pwede po yung lagyan ng matigas na uri ng plastic, tapos i-blower po para mas masin po talaga. So, yun nga po, di ba? Sa paggawa din ng produkto, kailangan din po natin masiguro na may yung ibibenta natin. Kaya po, sinabi nga ni Kim na kailangan maging sterilized yung bottle. So, mamamita ng paglagay ng mainit na tubig kapag po sa lumabay. Ngayon naman po, syempre, paano ba natin may hikayat ang mga mamili na bilhin yung produktong binibenta natin? Sa pamamagitan po ni Janice, ipapaliwanag na po sa atin kung paano yung paggawa ng labeling at yung brand. Ay, sorry. Good morning po, mga mamis and daddies. Bali, ito po yung enlarged na po Sige, madumi naman na yun. picture ng label namin. Ang bali ang label po namin is Jam de Fruta. First, una po Product sa lahat, name. kaya po naging jam. Kaya po siya naging jam. Ako nga nagpa-uzong Jam de Fruta. Jam po yung ginagawa namin. Pangalawa po, iba't ibang fruits po yung pwede namin gamitin. Kaya naging Jam de Fruta. Madalian na yun, naging Jam de Fruta po. Against Saka the light. pangalawa po, mapapansin nyo naman po na makulay po yung dating ng label namin. Pampaatlang po siya ng mga matis para po pagkasama niyo po yung mga bata, yung mga kids nyo. Para po natingin pa lang po nila, di ba, para ma-attract na po sila sa kulay. Saka yung sa design po, sa design po niya, makikita niyo po na pang kids po talaga siya. Kaya papapabili po talaga kayo, which is parang ano po, mapapabili tayo agad kasi yung sa design po yung tag ay yung label namin. Tsaka yung icon po, parang nakaka-like po siya kasi nakabili po siya sa mga bata, nakabili po siya sa mga matis. Tapos yung sa likod po niya, yung mismong product namin na Jam de Fruta. So, nabansin niyo po, Jam de Fruta, kasi nga po, ang jam, pwede siya sa iba't ibang fruits gawin. Kaya po naisip namin na ang brand name po ng aming produkto na papaliwanag sa inyo ay Jam de Fruta. Dahil nga po, fruits. Tapos po, napapansin nila, nakikita niyo po ba yung pao? Yun po yung pao. Bakit nga po ba naisip namin? Madilim. Madilim? Pero ano yun? Malinaw, mas maganda yan. Nakikita niyo na po. Paikot na lang po namin para mas better. So, kung mapapansin niyo po, may tao yung aming labeling. May tao po. Bakit po kaya? Kasi po, bilang
mga marketing student din po, pinag-aaralan din po namin na kailangan sa isang produkto, gagawa ka ng pagkakakilanlan. Kaya po, gumawa kami ng isang tao para po alam ng mga manunili na kapag nakita nila yung tao na yun, uy, champion na yung produkto na yun, di ba? So, ganun din po yung... Dapat pala may nakapost yung sa atin ng ganyan, no? Kapag na gusto niyo gumawa ng isang produkto, kailangan ko sa labeling pa lang, sa pangalan pa lang, makakahikayat na siya ng mga bibili. Para po talagang sigurado ang paglago ng negosyo. At, hindi ko lang. Luto na ba? Ayun po, ayaw pa rin po kumulo ng aming jam. So ngayon po, si Rose at si Regine po, para naman po hindi lang nakikita yung aming mga gawa, gumawa po kami ng mga free taste na pinalaman po namin sa pinapay at ipapatikin po namin sa inyo para po malaman nyo ang aming mga gawang produkto. Ayan po. Kadalasan po, mami, once to one po. Pero po, kung hindi po kayo ganun ka sa matamis, yung iba po ang ginagawa po, nag-aano po sila ng cornstarch, pero once to one, para mas mabilis. Kasi po yung sugar po kasi pampalapot po yung jam. Pero kung hindi po tayo masyado namin sa matamis, ang iba ginagawa na cornstarch. Yung iba naman ginagawa once to one, pero nilalagyan nila ng kahit anong Rose. ay, yun po, kasi po yung yung sa paggawa po niyan, yung nito po kasi, ay yung pineapple po, nilagyan po namin yung pambaas, para mas lumabas yung lasa sa kasi pag masyado, yan po kasi, masyado po kasi marami yung asukal. Pag masyado po marami na asukal, nawawala po yung lasa nung prutas, kaya nilalagyan po nung vitamin C. Kung mapapansin ninyo, nasa sa atin dito kung paano po natin i-improve yung product natin talaga. Kaya nga diba, yung iba, kinikilala sila kasi po, parang hindi nga yung tinatawag na secret recipe. Siyempre po diba, kapag nagtatanong tayo ng produkto natin, o kapag sila na tayo, talagang gumagawa tayo ng pagsarili natin ng pagkakasiya para po mas ma-develop natin, mas mapasarap natin yung mga pinitinda natin. Masarap po. So, may mga tanong pa po. Yung po pala ratio ng paggawa, usually po, 1 kilo prutas, 1 kilo yung Sarap po, no? Cool. pero depende po sa inyo, depende pa rin po kasi sa panlasa ng tao. Kung gusto ko nilang gawasan ng yung iba po, malagay po ang labo. Maganda po ito yung kaya po yung sinabi ko. Kasi po diba, nagkakasinin naman tayo yung panlasa ng mga Oo, para po dyan din po ka. kayo. Sila din mga bata. Ganun po ba? Nakakatuwa naman po. Kasi po talaga, ang layo po ng programa dito is mahikayat kayo na magsimula na kayo mag-aasahan. So, natutuwa po kami dahil nai-engage namin po kami na-engage. Kaya nila. Nililobat mo. Hinihintay pa po namin matapos po magkakaroon. Hindi namin po susunod na po next go. Okay lang po.